Good day mga katropa. Kagabi na ipakita ko sa inyo ang maiksing clip tungkol dito sa mga Danios na nag-drop at meron ng bagong mga fry. Kaninang umaga nga ay chinek ko ang tab kung nasaan sila. At hindi tayo nagkamali dahil bukod dun sa mga fry na nakita natin kagabi ay meron ng ibang mga mas maliliit na fry na nakikita mo ngayon dyan sa video na yan. Ayan o, makikita mo siya malapit sa may hose. Palangoy-langoy na din. Bali itong mga nag-drop na danyos na ito ay galing din sa fish farm na taga Laguna. At yung dalawang long fin naman na danyos ay galing naman sa isang kaibigan natin dito sa Maydao na si Sir Mike Cruz. So makikita nyo dito sa top na to ay meron kang makikitang mga red cherry shrimp na binibreed ko din, kung saan yung mga red cherry shrimp naman hindi naman sila makakaapekto sa mga fry ng danyos. Baliktad nga kasi kapag ang mga fry ng danyos sila na yung lumaki, alanganin na yung mga shrimplet ng mga hipon natin kasi kakainin na nila yan. Pero mabalik tayo dito sa mga danyos. Bali, ako kasi on my personal experience, first time ko lang talagang makapagpa-hatch nitong mga danyos na ito. Noon nagtatry ako pero nahihirapan ako dahil nga yung mga eggs, pag na-eggs na nila, nakakain na agad ng ibang isda. So may nagturo sa akin ng isang method kung paano siya mape-prevent na makakain nila, which is yung ganyan nga, maglalagay ka ng parang net cage kung saan mahihiwalay yung mga eggs na na-spawn nila at na-fertilize ng mga male. Malalaglag siya dun sa ibaba at maghihintay ng mga ilang araw para mapisa sila at maging mga fry. Ayan o, may makikita kang fry na napakaliit pa. Halos gatuldok lang siya Akala mo butas lang siya ng karayom. Pero yan, maliban dun sa mga naipakita ko kagabi, yung mga nakita nyo kanina na mas maliliit na yan is more or less nasa mahigit 50 pieces yan na estimate ko lang naman, roughly estimate ko lang. Pero madami sila. Kung mapapansin nyo siguro pati sa mga ibang videos ko, puro ako fry ngayon. Mapapalaban tayo niyan sa pagpapakain ng mga BBS para sa mga fry na to. Kasi wala namang ibang mas magandang pakain sa kanila kung hindi yung BBS dahil high protein yun. Compare sa ano nga tawag doon, yung fry booster na pinapakain ko din naman sa kanila dati. Ang disadvantage nga lang doon na nakita ko ay madaling dumumi yung tubig ng aquarium. So yan, makikita mo mukhang madumi yung tubig ng aquarium dyan, pero actually lupa iyon na nilagay ko talaga on purpose. Next week mag-update po ako ulit. Thank you.